nga ba ako napasagot? Sobrang maasikaso siya talaga eh. Laging nagte-text kung kumain na ba ako, kung kamusta naging araw ko, ganyan. Very thoughtful. Pero yung pinaka-na-inlove ako sa kanya ay yung hindi na lang ako naging girlfriend, kundi naging kaibigan siya dahil sa akin siya nagkukwento ng mga problema niya. Naging mas deeper ang relationship namin dahil open book ang buhay niya sa akin. Paano nga ba ako na-inlove kay Rhea? Medyo may love kasi siya nun eh. Ang totoo, madaming nagbibigay motibo sa kanya, pero wala naglakas ng loob. Ako lang. Nakaka-inlove naman talaga siya. Talaga yung mabait at magaling siya kumanta. Pero mag-aaway kami niya nung high school kasi bully ako. Isa sa mga nabully ko at napaiyak ng sa room. Pero nahulog talaga ako dahil bukod sa ganda niya, eh ang ganda din ng boses na para sa akin, perfect siya. Ayun, after 10 years, ikakasal pa pala kami. Sa totoo lang, hindi na ako umasa. Naisip ko, siguro wala siyang lakas ng loob na mag-propose dahil hindi niya alam kung saan siya mag-umpisa. Hindi niya alam kung paano. Ngayong magiging opisyal na kayong mag-asawa sa mata ng Diyos at ng batas. Sobrang excited ako kasi sa haba ng panahon magkakaroon pala ng ganito. Akala ko hanggang pangarap na lang tong kasal namin. Ngayong magiging opisyal na kami mag-asawa sa mata ng Diyos at ng batas. Sobrang saya ko at excited rin. Hindi ko lang pinapahalata sa kanya pero ganun yung nararamdaman ko ngayon. Kasi finally, sa tagal namin magkarelasyon, ganyan ko lang magagamit yung apelido niya na may pagsiksik. Simple lang naman ang pangarap namin. Gusto lang namin maging maganda yung kalusugan ng mga anak namin at syempre magkaroon ng sariling bahay. Ito lang naman po yung isa sa mga pangarap ko para sa pamilya namin. Tapos maraming blessing na dumating para sa amin. Itong kasal namin ang magpapasimula ng pagtupad ng aming mga pangarap. Bukod sa masaya at malusog na pamilya, pangarap din namin magkaroon ng sariling bahay, malaking sasakyan, nakapag-travel sa iba't ibang lugar, at syempre, maging financially stable para mabigay namin yung pangangailangan ng pamilya namin, lalo na nung dalawang anak namin. Gaano kahalaga para sa akin ang araw na ito? Napakahalaga ng araw na ito para sa akin dahil bukod sa kasal ay birthday ko din ngayon. At syempre, masaya ako dahil ngayon lang kami nakukumpleto ng pamilya ko sa napakasayang araw na ito. Kaya, hindi ko ito makakalimutan. Kung may isang kwento ng wagas na pagmamahal ni Jason at magpapatunay na siya ang kaloob ng Diyos para sa akin, siguro ito yung nanganak ako sa panganay namin. Kasi naalala ko yung nahulugan namin sa PhilHealth noon. Hindi pala lahat pumasok, kaya may babayaran pa pala kami. Isang linggo ako nakatenga nun sa ospital at iniiyakan ko na si Jason nun kasi nga gusto ko na makalabas at makauwi ng bahay. Grabe ang sakripisyo na ginawa niya kasi aalis siya ng madaling araw sa bahay, pipila sa kung saan-saan para nang makabawas kami sa bayarin sa ospital at kakapala ng mukha para manghiram ng pera sa kung sinong kakilala niya. Hindi niya ako pinabayaan, ganun din ang anak namin, kaya alam ko na siyang binigay ng Diyos para sa akin na magiging katuwang at makakasama ko habang buhay. Jason, pangako ko sa'yo na hindi lang ako magiging mabuting asawa, kundi matalik na kaibigan mo rin na pwede mong sabihan ng lahat-lahat ng pinagdadaanan mo. Pinapangako din sa'yo na sabay natin natataguyod ang pamilyang binuo natin. Mahal na mahal kita.